Samantala, alamin naman natin ang update sa mga paghahanda sa nalalapit na Balik Eskwela 2026 kasama si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Dr. Oracion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua. Ma'am, sa pagbubukas po ng klase ngayong 8 ng Hunyo, gaano na po kahanda ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa para po sa pagdating ng ating mga mag-aaral? Yan. Sanay na sanay po ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, putong guro, pati na po ang ating mga personnel sa central office na ganito talaga ang cycle ng school year, no? As school year ends, another school year begins in 2 months. Kaya po, noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang pagdating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghahanda pa rin at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week. Ma'am, sa ilalim ng bagong 3-term school calendar, ano yung mga pagbabago na dapat asahan ng mga magulang, guro at mag-aaral ngayong school year? Ang unang-una po, ma'am, reorganized na ang ating school calendar into a 3-term calendar as compared to the previous 4-quarter school year. Unang-una po, ang makikita ng ating mga mag-aaral pagpasok ng taon next week, meron na po tayong tinatawag na opening block. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? So we want these orientation items to be out of the way so that when the following week comes, that's the instructional block, day 6 of the school year, then instruction already begins right away. Mapapansin din po na inalis natin, no, ang mga co-curricular, extracurricular activities during the instructional block para po matuon ang pansin ng ating mga guro at ng mag-aaral sa pag-aaral at pagkatuto. Meron po tayong nilagay na end of term block. Doon naman po nakalagay ang ating mga co-curricular activities, extracurricular activities, in-service training for teachers, distribution of report cards, preparation of reports. So, ganyan po ang ginawa natin. In other words po, ang bago na sana ay maranasan, no, ng lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na ng mga magulang ay ganito. Kapag panahon ng pag-aaral, panahon ng mga leksyon, nakakonsentrate po ang lahat sa lessons. But activities are equally important. These form the learners as well. Leadership, communication, all these are also important. So, may tamang panahon din po tayo na nilagay para sa mga activities na ito. Ganun po. Napakaganda rin nabanggit nyo, Yusek Oracion. Naalala ko po yan nung magkasama tayo dun sa isang meeting with DepDev dun sa 3 terms, no? Yung opening block tsaka ending block. Kasi yan po yung pinapasok yung school-based immunization ng Department of Health. Ma'am, napag-usapan na rin po natin yan. Ano po ang mga measures na inihanda ng DepEd upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga paaralan laban sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, pagbaha at iba pang emergency situations? Maging, syempre, yung tanong po namin sa DOH na kasama po namin kayo, ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, ano po yung mga paghahanda natin? Kasama po yan sa ginagawa natin sa Brigada Eskwela. It's really to prepare the environment so that it is conducive to learning, but it is safe for the learners as well. So pinalalakas po natin ang ating mga safety measures. Mahalaga po yan. So dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat, no? So inaayos po lahat yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala yan. So, kasama po lahat yan sa ating paghahanda. We want an environment that is safe as well as conducive to learning. Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, may mga paaralan pa rin po ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad? At kaugnay po niyan, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd para po matugunan ito?
kahit pa paano bago magsimula itong Yes po. klase? Sorry po, yes po, no, kasi malalim po ang problema sa ating learning facilities, sa ating classrooms. Una po, di ba, napalitan na noon pa man na kulang tayo ng 165,000 classrooms. Pagkatapos, naibaba na natin ng unti po yan, nasa 140,000 plus na lang. But that's still no joke, no? Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no, and we are really very aggressive on the construction of classrooms. Talagang inaasikaso po yan ng Department of Education ngayon. And we may be able to add a significant number of classrooms with all the effort this year. Pero sir, bukod dyan, ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin na kahit na meron pa rin tayong 144,000 na kulang na classroom, at meron tayong na-construct na until April na 21,000 plus po, at meron pa po tayong mga nakadating, nakasalang na lahat. Repairs po. Repairs are very important. We are doing that in a very determined manner. So, Yusek, ano naman po yung mga pangunahing pagbabago o innovation sa learning delivery at sa curriculum na dapat abangan ng mga estudyante, guro at mga magulang ngayong pagbabalik eskwela ng 2026? Ayan. Unang-una na po yung nabanggit kanina na yung 3-term school calendar. It may appear simple, but to us educators, that's very, very important. It reorganizes the school year into just 3 terms. We are able to avoid administrative peaks, So, imbes na 4 na beses po maghahanda ng exam, magko-correct ng exam, gagawa ng grades ang ating mga guro, naging 3 beses na lang to. Sasabihin siguro po ng iba na ay 1 less lang naman. But to us teachers, that's really very significant already. Na-strengthen na rin po natin ang senior high school curriculum. Nagsimula po tayo piloting this in 891 seniors high schools last year. Ngayon po, lahat po ng grade 11 ay dadaan na sa strengthened senior high school curriculum. Importantly, we have reduced the number of core courses. Ang core courses na lang po natin ngayon ay 5, Yung sa communication po, English and Filipino, we have general math, we have general science, we have kasaysayan, and life skills. Napakahalaga po ng 5 ito. And instead of offering these in just 1 semester each, buong taon na po natin i-offer ang mga kurso na yan. Hopefully, we are really able to deepen the lessons in these 5 areas. Lesson planning po, may pagbabago tayo. Inalis na po natin ang mga bagay-bagay na pampabigat sa mga teachers. We are also allowing the teachers now to work collaboratively in the preparation of lessons. Kasi dapat lang po naman, di ba? Collaboration is very important. So that one hopefully has eased the burden on the teachers and not simply for the sake of deloading them or easing burden, but for them to be able to have more time with the learners, Yung mga one-on-one sessions, which are very important. Isa pa po, yung classroom assessment and grading guidelines natin, binabago na rin po natin yan. Slowly, umaalis po tayo sa tinatawag na transmutation system, which we have observed has really padded grades, So, false report po ng performance ng learners ang lumalabas. Meron din po tayo yung education in emergencies, yung increased time for work immersion sa senior high school, at yung ating flexible learning program. Yan po, ma'am, medyo marami, exciting. Siguro po ang sasabihin ninyo, bakit sabay-sabay? Ang isasagot ko po dyan, kasi po kailangan sabay-sabay. Hindi po pwedeng pa isa-isa nating gawin ito kasi marami po tayong problema and we want to address them para maramdaman naman po natin yung improvement. Pag
pagpaisa-isa po natin ginalaw ang mga problemang yan, wala po tayong mararamdaman na improvement. Ayan, Yusek, dahil napag-usapan na nga rin na kailangan sabay-sabay, sumasabay rin yung pag-usbong ng artificial intelligence at iba pang digital technologies. Ma'am, paano po inaangkop ng DepEd ang mga learning programs upang maihanda pareho ang mga estudyante at mga guro sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap ng AI? Maraming salamat po sa napakahalaga mong tanong. Unang-una po, we are making it known to everyone that AI is a reality, is a part of life now, that we can neither ignore or stay away from, no? Nabanggit ko po kanina yung ating bagong polisiya sa lesson planning. Diyan po ina-acknowledge natin na pwedeng gamitin ang AI para sa tamang paraan, no? Halimbawa po, hindi naman pwedeng yung buong lesson ni teacher, AI ang gagawa. Hindi naman po yata makatarungan yon at hindi rin fair para sa ating mga mag-aaral. Pero may mga pwedeng paggamitan nun how to refine text, how to correct grammar and language, or to source for ideas for presenting this or that. Pwede po yan. Pinag-aaralan din po ngayon ng mabuti ng DepEd kung saan ang tamang pagpasok ng AI at kung paano ang tamang pagpasok ng AI sa iba't ibang baitang, no, ng ating K-12 system. Yusek, para naman sa ating mga guro, ano po yung assistance ng DepEd para sa pagpapatupad po ng mga bagong learning strategies ngayong school year 2026-2027? Isa po natin ginawa dyan, no, na talagang conscious po ang Department of Education. Sinabi po talaga ni Secretary Angara na ipaliwanag. Kasi ganyan po ang nangyayari palagi, no? May ilalabas po kaming polisiya, tapos hindi maliwanag, there's a lot of confusion, ang gulo-gulo. In the end po, hindi natin na-achieve yung intended benefit ng policy. So ngayon po, sabay-sabay nga yan, pero mismo mga kasamahan po natin sa Department of Education ang bumaba sa field. Nasabi na rin po ng ating mga kasamahan sa field noon na bakit ganon kapag ang mga training programs or orientation sa mga bagay-bagay ay para sa mga nakatataas na posisyon. Grabe talaga, no, ang humaharap sa kanila, mga experts, mga tao talaga from central office. Tapos yung nakasanayan na po natin na cascading approach, pagdating po sa dulo, halos wala na pong natatanggap yung mga teacher na mali. Yung nasabi po namin dito, hindi po pwedeng ang binigyan natin ng full-blown orientation ay yung mga nasa taas, no? Binibigyan natin sila ng sandok, isang buong sandok ng champurado o ng lugaw. Pero pagdating po sa mga teachers natin, kutsarita na lang, hindi po pwede. Because our teachers are frontliners. Our school heads are our frontliners. So sila po talaga yung dapat makatanggap ng comprehensive na explanation, examples, and so on. No? Tsokolate tsokolate a. So ang ginawa po natin, may basbas ni Secretary Angara, sinabihan niya po kami, lahat kayong mga EXICOM members, mga directors, kayo ang bumaba sa field, kayo ang magpaliwanag. So ginawa po natin yan since parang early May po yata or towards the end of April. So through that po, sana naman ay naging maliwanag sa ating mga kasamahan sa field ang mga pagbabagong ito. Given that, ma'am, paano naman po sinisigurado ng DepEd na yung mga mag-aaral sa mga malalayo at liblib na lugar at yung mga nasa vulnerable sectors ay magkakaroon ng pantay na access dito sa dekalidad na edukasyon? Ayan. Unang-una po, sa pag-orient, pag-train ng ating mga school heads and teachers, hindi naman natin hindi sinasali, ine-echekwera yung mga mag-aaral na natin na nasa malalayong mga lugar. So, yung kakayahan po ng ating mga school heads doon, kakayahan po ng ating mga teachers doon, ay kasing dekalidad ng mga kakayahan ng mga punong guro at guro sa mga syudad at sa mga municipalities na
mas nasa sentro, no? Pangalawa po, ang ating textbooks is available to all our learners. Sinika po natin talagang i-deliver ang textbooks on time. This is a 20-30-year-old problem, so we don't expect to be perfect in solving it, pero ang laki po ng inarangkada ng solusyon natin, no? Being delivered na po ang ating textbook so that every child may have a copy of a book. Nakapag-deliver na po tayo ng more than 60,000. Patuloy pa po ang delivery, including the delivery in our schools in the far areas. Ngayon lang nga po, hindi namin kinaya na abutin sa June 8. Abot po tayo ng July. Pero sobrang malaking diferensya na po yan. Sobrang malaking improvement na po yan. Bukod dyan po, the access to technology, the access to learning materials is also available to our learners even in the far-flung areas. Yes, ma'am. Mensahe niyo lang po para sa ating mga magulang at estudyante na naghahanda, I'm sure excited na po sila para sa panibagong school year sa ilalim ng bagong school calendar system. Yusek. Ayan. Gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, pati na rin sa magulang ganito. Unang-una po, nalaman po namin na ang mga mag-aaral po natin pala ay bumubuelo pa pag nagsimula na ang taon. Ang gusto po natin sabihin, pumasok kayo agad. The first few days in a school year are very important. So go to school on day 1. Day 1 is very important. That's where you get to be oriented. That's where you get to know your classmates. That's very, very important. So sana po pumasok lahat. Ang pangalawa ko pong mensahe, sir, pagbigyan mo ako sa pangalawa kong mensahe, ito po, education continues to be an important instrument to a better future. Mahalaga po talaga yan. So, talagang kailangan natin seryosohin ang pag-aaral. But we recognize that many of our learners are studying, are going to school under very, very difficult circumstances. We acknowledge that. Many of our teachers in our public schools are doing their very best, but the conditions are just different, are just very difficult. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, go lang po tayo, no? Fight lang, laban lang. Go to school every day, study your lessons diligently, sikapin po natin talaga, and one day you will succeed. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Thank you, Yusek.